hapon ang gabi na sa ating lahat. Kala ko tapos na. O sige, buksan natin. Okay na yan. Sige, buksan natin sa 1 Peter chapter 5 verse 7. 1 Peter chapter 5 verse 7. So isa mapagpalang gabi sa ating lahat. Welcome sa ating prayer meeting. So masaya ba kayo sa gabing ito? Amen. So ano ngayon, no? First prayer meeting natin ngayon, tama? Itong March. Tama ba? Tama? O, tama, no? Sapagkat nung nakaraan ay wala tayo. Okay? So, ngayon ay makabawi tayo. 1 Peter chapter 5 verse 7. Sige. Say amen kung nakita na natin. Amen. Sige, sabay-sabay natin basahin. Ready, go. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Ituloy na natin verse 8. Go. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat, Lord, sa inyong kabutihan na muli po kaming nagkatipon-tipon, Panginoon, upang sa isang pinakamahalagang aming gawain, Panginoon, yun ay sama-sama kaming lalapit sa inyong trono ng biyaya, Panginoon, bilang simbahan, Panginoon. At Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa nandito, Panginoon. Dalangin din po namin ang ibang mga kapatiran na darating din ang araw na sila din po ay makasama namin sa prayer meeting, Panginoon. At dalangin po namin ang Diyos, ng Espiritu po mag-guide sa amin at magpaunawa at magpaalala patungkol po sa inyong salita. At ingatan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so maaari na pong maupo ang bawat isa. Muli isang mapagpalang gabi sa ating lahat. At welcome sa ating prayer meeting. Sige, so dito po sa ating binasa, mga kapatid, sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Okay, bago yan, punta muna tayo sa verse 5. Sa verse 1 pala. Tingnan yung Biblia nyo. Verse 1, sabi dyan, the elders which are among you, I exhort, who am also an elder, and the witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Okay, so ang pinag-uusapan dito, no, at nabanggit ko na rin sa inyo to dati, pag sinabing elder sa Biblia, ang elder kasi is nakakatanda. Mas nakakatanda. Okay? So, yun yung literal. Pero sa Biblia, merong itong spiritual meaning. Pag sinabing elder, ibig sabihin, leader. Okay? Leader at mas ahead sa spiritual at siya yung leader. Tapos, nandito rin yung maturity. Okay? So, sinabi diyan sa verse 2, ang trabaho ng elder is to feed the flock of God. Sabi sa verse 2, feed the flock of God which is among you. So, isa sa term ng elder is pastor. Okay? So, ang trabaho ng elder or ng pastor is to feed the flock of God. Pag sinabing flock, ito yung grupo ng mga tupa. Kaya yun, kayo yun. Tama? Tapos, ang pastol ay ang pastor. Pero may tinatawag ang Biblia na chief shepherd, pinakamataas na pastor. Yun ay ang Diyos natin. Amen? And we pastors, kami mga pastor, ang tawag sa amin is under shepherd. Okay? Ang chief shepherd ay ang Diyos. Under shepherd kami. At ang church, kayo mga miyembro, kayo yung mga tupa. Okay? At sabi dyan, feed the flock of God. So, pakainin ang mga tupa ng Diyos. Kaya yun ang trabaho namin mga pastor is to feed the flock of God, pakainin. Siyempre, ano ba ipapakain namin sa inyo? Salita ng Diyos. Tama? At sabi ng Biblia, man shall not live by bread alone. Ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Amen. Amen? Dalawa kami nagpipreach ni feed the flock of God. Di ba? Pakainin ang mga tupa ng Diyos. Tapos sabi dyan, which is among you, na nasa atin, kaya nga yung nasasakupan namin, kayo na nandito, kayo yung
tawag dito, kayo yung responsibility namin na pakainin. Okay? Kaya sabi dyan, taking the oversight thereof. Hindi lang pakainin, kundi taking the oversight thereof. Yung sinabi oversight or kami overseer, ibig sabihin, titignan. Okay, titignan ang inyong sitwasyon. Kaya nga napansin nyo, di ba, pag hindi na nakaka-attend, kinukumusta, o kumusta ka na, ba't hindi ka na naka-attend? Ba't hindi naka-attend si ganito? Nagtatanong ang pastor. Kasi yan yung trabaho niya is to overseer. Ibig sabihin, tignan ang kalagayan ng bawat isa. Hindi ibig sabihin na bantayan ha. Kasi may mga miyembro, may mga kapatiran na nami-misunderstood nila yung pagiging overseer ng pastor. Kasi akala nila, lagi na lang kaming binabantayan ni pastor. Lahat na lang pinapakailaman sa amin. Pati ba naman yung love life ko, pakakailaman ni pastor. Di ba? Di ba napansin nyo yan? Na parang lahat pinapakailaman sa atin. Mapasa sa pag-aaral, mapasa love life, sa puso, sa isip, sa lahat ng gawain. Kaya nga, doon nabuo yung kaisipan ng ibang kapatiran na si pastor ay pakialamero. May mga ganon na sumasama yung loob nila kasi masyadong pakialamero si pastor. Lahat na lang ay pinapakailaman sa buhay natin. And tanong, sino pa bang dapat mangialam? Di ba? Ang taong may concern, yun ay ang taong nangingialam. Halimbawa, sa inyong mga anak, magulat kayo kung hindi na kayo pinapakialaman ng inyong mga magulang. Halimbawa, mapansin nyo, may ginagawa kayo. Tapos, biglang lumapit sa inyong magulang nyo, anak, mali ang ginagawa mo, dapat ganito, ganyan. So, ibig sabihin noon, may pakialam ang inyong mga magulang sa inyo. Tama? Right. Tama? Kasi, nais na magulang na kailangan tama yung ginagawa. So, same din yan sa pastor. No, ang pastor, yan ang kanyang tungkulin is overseer. Okay? Tignan ang kalagayan ng bawat tupa, ng bawat miyembro. Of course, ang pinaka-binabantayan dito ng pastor is yung spiritual. Kasi pag maayos ang spiritual, magiging maayos yung panlabas ng isang Kristiyano. Amen? Amen. Kaya, doon na misunderstood ng ibang kapatiran niya si pastor, pakialamero, ganito, ganyan, no? At kayo rin naman makakasense niyan kung ang pagiging pakialamero ng pastor is tama na. Diba? Kasi sabihin na natin may mga pastor na pag nangialam, parang sobra-sobra na. May mga ganun kasi. Diba? Pero ang pagiging pakialamero ng pastor is may boundary yan. No? At as long as na yan ay naayon sa salita ng Diyos, ay yun talaga yung sasabihin ng pastor. Okay? Kaya nga, sa sobrang paalala na lang ng paalala ng pastor, kaya ganun na lang. Pero tignan nyo sa sobrang pakialamero ng pastor, hindi nyo ba alam na meron pa rin mga pasaway? No? Kaya ganun na lang ang pastor. Okay? Pero syempre, sinusure ng pastor na kailangan nasa lugar o nasa tama yung pakikialam ng isang pastor. E sabi dyan, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly. Diba, ang pastor, ang pagbabantay niya sa mga miyembro is willingly. Diba? Willing. Okay? At ang isa sa way ng pag-rebuke ng pastor is through preaching. Dalawang rebuke yan Pwede kayong i-rebuke ng pastor through private na usapan. Tapos may witness. Pwede rin naman kayong i-rebuke ng pastor through preaching. Diba? Kaya sa preaching pa lang, di ba? Nare-rebuke na tayo. Okay? Kaya sabi dyan, not by constraint, but willingly. Ito, not for filthy lucre, but of a ready mind. Alam niyo yung filthy lucre? Ibig sabihin yan, nagtuturo na lang ang pastor dahil sa pera. May mga ganun naman Di ba? Pero dapat ang kailangan maisip ng pastor is nagtuturo siya willingly. Amen? Sabi ng Biblia, not for filthy lucre. Okay? Tapos, dito sa verse 4, ito yung binanggit ko kanina na chief shepherd. And when the chief shepherd shall appear, he shall receive a crown of glory that fadeth not away. Isa yan sa marireceive ng pastor, mga kapatid. Na kapag naayos, napamunuan niya ng maayos yung mga tupa,
Okay? Kaya nga balang araw, ang pastor mananagot sa harapan ng Diyos yan. Mananagot kung paano niya i-handle yung simbahan na pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Okay? Kasi kapag hindi niya na-handle na maayos ang simbahan, mananagot siya sa Diyos. Dalawa lang yan. Makakatanggap siya ng reward. Anong reward yon? Receive crown of glory that fadeth not away. Alam niyo, merong 5 crowns na pwedeng matanggap ang Kristiyano pagdating sa langit. Naalala niyo ba yun? Crown of rejoicing, para sa mga soul winners yan. Crown of glory, binanggit na dyan. Tapos, incorruptible crown. Ano pa ba iba, mami? Crown of life. Crown of righteousness. Tama? So, yan yung 5 crowns. Minsan, mapag-aralan natin yan sa Sunday school natin. Okay? So, dito, meron palang crown ng matatanggap ang pastor. Depende sa kanyang pag-aalaga sa mga tupa na pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Amen? Amen. Kaya nga, ganun na lang yung kasipagan ng ibang pastor kung paano bantayan ang simbahan. Kasi balang araw mananagot kami sa Diyos. Okay? Ngayon, pagdating sa verse 5, likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Diba? Elder, pastor, kaya kayo din naman mga miyembro, we need to submit ourselves. Amen? Amen. Sabi diyan, all of you be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud. Diba nabanggit yung humility, humbleness, and then yung proud. Pag hindi pala tayo humble, ano sabi? God resisteth the proud. Sinabing resisteth, ibinabagsak ng Diyos, or itinutumba ng Diyos ang mayabang. Ano pa? And giveth grace to the humble. Merong biyaya ang Diyos sa mapagpakumbaba. Amen? Amen ba? Amen? Amen. Kaya pagdating sa verse 6, tingnan nyo, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God. We need to humble ourselves. Saan? Under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Isipin nyo, kapag tayo pala ay mapagpakumbaba, itataas pala tayo ng Diyos. Amen? Amen. Pastor, kailan ba tayo itaas ng Diyos? Ano sabi dyan? In due time. Ano sa Tagalog ng due time? Ibig sabihin, sa takdang panahon. Diba? Kaya tandaan nyo, minsan, ang tagal ng panahon na kailan tayo itataas ng Diyos. Pero sabi ng Bible, sige lang, just be humble. Kung may mga taong nagmamaliit sa atin, no? Kahit na maliit naman talaga tayo, di ba? Pero pag may magmaliit sa atin na tao, sabihan tayo ng hindi magaganda, sige lang, just be humble. Balang araw, yung taong minamaliit nila, magulat na lang sila, tinitingala na pala nila. Umaangat na pala sa buhay. Amen? At ang nag-angat sa atin, hindi yung sarili natin. Alam nyo, ang pinakamahirap na gawin, isa sa pinakamahirap na gawin, yung iangat yung sarili. Yung iangat yung sariling bangko. Kayo ba, kaya nyo iangat yung sarili nyong bangko? Try nyo nga. JD, try mo iangat sarili mong bangko. Mahirap, di ba? So, yan yung example na kapag tayo magmayabang, mahirap magmayabang na sa sarili lang natin. Amen? Hayaan natin na ang Diyos ang magtaas. Pastor, ang tagal sige lang. Sabi ng Biblia, in due time. Sa takdang panahon. Parang sa ano lang yan, no? Sa Galatians. Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap. Sa takdang panahon, ganun din dyan. Pagpakumbaba ka lang. Okay, tinuro dyan ha, pag umatras kayo sa 5:4, verse 5 and verse 4 pataas, pababa. Di ba tinuro dyan yung sa pastor at sa inyong mga tupa? At sinabi dyan na submit yourselves, tapos meron kasamang humility. So, isa sa tinuro dyan, mga kapatid, na sa simbahan, kung ano man ang kalakaran dito sa simbahan, as long as yan ay nasa Biblia, then we need to be humble and we need to obey. Amen? Amen. Magpakumbaba at sunod lang. Sunod lang. At ganoon din naman sa mga tao sa labas, na kung sino man ang mga tao magmamaliit sa atin, sige lang, sunod lang tayo sa Panginoon, iaangat din tayo ng Diyos. Amen? Amen. Ngayon, pagdating sa verse 7, ito na yung ating verse. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Kabisado nyo na ba itong verse na to?
Ganda, makabisado nyo ito. Dali lang yun, no? Casting all your care upon Him. Wala pang isang 5 minutes to. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Okay, so, pag sinabing, for He careth for you. Pag sinabing careth, ano ba yung care? Pag casting all your care. Ha? Pag sinabing care, ano yun? Ha? Pag-aalaga. Iba naman yon. Pag sinabing care dito is yung mga pag-aalala. Ano ba yung mga alalahanin natin sa buhay? Sino sa inyo ang hindi nag-aalala? Meron ba? Sa inyo mga kabataan, sino sa inyo ang hindi nag-aalala? Ano yung, ngayon, latest, kayo mga estudyante, saan kayo nag-aalala ngayon? Report. Sa? O sa report? Si Ibo sa report. Ikaw, JD, saan ka nag-aalala ngayon? Oh, project. Anong project mo? Energy transfer. May mga ano yan ah. Science, no? Ikaw niya, saan ka nag-aalala ngayon? Ha? Sa grades? Sige, sis. Ha? Exam? Ikaw ano, Bel? Lahat tayo nag-ano, no? May pag-aalala. Kahit nga si Dem, oh, Dem. Saan ka nag-aalala ngayon? Lahat tayo. Di ba? Gusto nyo ba na makakita ng taong hindi na nag-aalala? Ha? Gusto nyo ba makakita? Sa langit na yun. Sa langit na yun. Kung gusto nyo na hindi mag-alala, sa langit na yun. Pero syempre, prayer naman natin na humaba pa ang ating buhay. Kasi gusto pa natin magamit ng Diyos eh. Amen? Gusto pa natin magamit sa gawain ng Panginoon. So, yung ating mga pag-aalala, meron akong nakita dito sa dictionary. Inilista ko. Pag sinabing care, ibig sabihin yung mga concerns. Yan. Mga alalahanin. Okay? Keep something in good condition. Okay? Pag-aalala. Alam nyo ba na ang Diyos ay meron ding pag-aalala sa atin? Di ba tinuruan niya tayo niyan sa Matthew chapter 6? Di ba? Bakit kayo nag-aalala? Nakita nyo ba yung lilies of the valleys? Di ba? Nakita nyo ba yung mga ibon? Hindi naman nagtanim yan, pero bakit nakakakain yan? Di ba? Di binanggit doon, di ba? Pero pagdating sa verse 33, basta unahin nyo lang ang Panginoon. Amen? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, lahat ng ating mga pangangailangan, ay ibibigay niya ito. Kaya sinabi dyan, casting all your care. All. Pag sinabing all, lahat. Ngayon, sa gabing ito, ano yung alalahanin nyo ngayon? Marami. Ano ba yung mga posibleng alalahanin? Mga babayarin. Kuryente. Ano pa? Tubig. Sa school. Projects. Pag-aaral. Ano pa? Maraming mga alalahanin. O sa mga magulang natin. Sa ating mga magulang. Iba din ang alalahanin nyo compare sa ating mga anak. Tama? Iba. Okay? Pero sabi dyan ng Bible, casting all your care. Ang ganda nga ng mga sinasabi ng Panginoon dito sa Biblia. Pag siya ay laging nag-i-invite, di ba, meron siyang sinabi na call unto me. Di ba? Meron siyang sinabi na come unto me. Call unto me sa Jeremiah 33 verse 3. Tapos, come unto me. Saan naman yun? Sa Matthew 11:28, tama? Come unto me, all ye that heavy laden all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Meron, ito ngayon, casting all your care. Puro sino? Come, call, tas cast. Pag sinabing casting or cast, ibig sabihin ilagak. Ilagak, hindi yung cast na ihagis. Ibig sabihin cast, ilagak mo sa Panginoon. Ano yun? Ang lahat ng iyong alalahanin. Bakit? For He careth for you, sapagkat concern ang Diyos sa atin. Amen? Amen. Concern ang Panginoon sa atin. Pero may mga tao na, Pastor, ewan ko ba bakit ganito, no? Sa lahat ng aking naranasan,
Nasubukan nyo na ba nung nagkaroon kayo ng problema? Para bang tulog ang Diyos? Parang hindi mo kasama ang Diyos. Pero huwag kang maniwala sa ganun. Ang totoo niyan, He careth for you. Amen? Concern sa atin ng Panginoon. So maaring sinasabi mo lang na parang tahimik ang Diyos. Bakit kaya? Kasi maaring hindi mo ramdam yung presensya ng Diyos kasi baka naman malayo na tayo sa Diyos. Amen? Kaya diyan pa rin papasok yung application ng salita ng Diyos. Pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pagsasabi ko sa inyo yung mga basic na utos ng Diyos, lagi dapat yan ipamuhay. Kasi pag lagi nating ipapamuhay yan, lagi tayong nakadikit yan sa Diyos. Pero pag hindi natin ipapamuhay ang salita ng Diyos, mapapalayo tayo sa Diyos. Kaya pag dumating yung pagsubok, akala mo parang walang Diyos. Yun pala, dahil sa malayo ka na pala sa Diyos. Amen? Amen. Kaya sabi dyan, casting all your care upon Him. Amen? Amen. Mga pag-aalala. For He careth for you. Tapos yung binasa natin kanina sa verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil. Napansin nyo ba, biglang siningit tong verse 8, no? Yung humbleness, tapos pagdating sa verse 7, yung pag-aalala, ibigay sa Panginoon. Pero pagdating sa verse 8, be sober, be vigilant, maging mapagmatyag, maging wise. Why? Because your adversary, the devil. Because your adversary, the devil. Pag sinabing adversary, ano yun? Kalaban. Sabi ng iba, because your anniversary, the devil. No, adversary. No, because your adversary, the devil. Ano bang ginagawa ng diablo? Ano sabi diyan? As a roaring lion. Walketh about, seeking whom he may devour. Di ba? Bakit kaya sinabi ng Biblia yan? Kasi, pag hindi tayo marunong magpasakop, hindi tayo marunong mag-humble, at ibigay sa Panginoon yung ating alalahanin, diyan tayo aatakihin ng kalaban. Lalo na yung humbleness. Pag hindi tayo marunong maging humble at laging ma-pride tayo, diyan tayo papasukin ng diablo. Kaya tayo mga kapatid, always be humble. Okay? Lalo na kayo mga anak, mga estudyante, always be humble Kung ano yung instruction ng pastor, kung ano yung advice sa inyo ng pastor, always obey. Amen? Amen. Be humble. Alam nyo, ang tendency pa naman sa mga estudyante na, lalo na yung mga matataas, yung mga ang tawag doon, mga, sabihin natin mga matatalino. Ang tendency sa karamihan ng ganyan is, imbis na humbleness, pride ang umaano sa kanila. Pride. Tayo dapat the more na umangat tayo sa eskwelahan, the more na maging humble tayo. Amen? Kumbaba lang. Kasi sabi dyan, tignan nyo sa verse 8, yun na, yung maging mapagmatsyag, maging wise, because your adversary the devil, as a rolling lion, walketh about seeking whom he may devour. Naghahanap siya kung sino yung kanyang masasakmal. At yung hinahanap niya sa atin, mga kapatid, ay yung kahinaan natin. Ba? Ano ba yung kahinaan natin? Kaya ngayon, sa gabing ito, i-check natin yung sarili natin. Kung meron tayong pag-aalala sa mga bagay-bagay, bigyan din natin pansin yung ating sarili. Meron ba sa sarili mo ngayon na dapat mag-alala ka? I-check natin, kumusta yung pride ko? Ma-pride ko ba ako? Kasi pag napapansin mo sa sarili mo na ma-pride ka na, mag-alala ka na dyan. Amen? Amen. Kumusta yung sarili ko? Saan na ba ako nagtitiwala? Sa sarili ko na bang talino? O baka naman sa salita ng Diyos? Dapat sa salita pa rin ng Diyos. Amen? Kaya dapat huwag tayo mag-depend sa ating sarili. Ngayon, pag nakita mo na parang may mali sa sarili mo, then that's the time na mag-alala ka. At yung alalahanin mo na yan, ipasa Diyos natin. Amen? Amen? Ipasa Diyos natin.
Kaya sa gabi ito, ano yung mga ating pag-alala? Okay? Sabi ko sa inyo, walang taong hindi nag-aalala. Lahat tayo nag-aalala. So what we need to do is to cast our cares upon Him. Amen? Di ba may kanta tayo na God will take care of you. Alam niyo ba yan? Di ba? God will take care of you. Ilang verses yun? Ilang stanza yun? Diba? God will take care of you. Iingatan tayo ng Panginoon. Basta tayo, always be humble. Okay? Magtiwala lang sa Panginoon at bahala ang Panginoon sa atin. Okay? Just be humble and be sober, be vigilant. Tapos pagdating sa verse 9, tignan natin sa verse 9. Verse 9. Whom resist steadfast. Sige, tignan nyo Bible nyo. Bible. Verse 9. Whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Verse 10. But the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect. Diba? Establish, strengthen, settle you. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. Kaya pag lumapit ka pala sa Panginoon, no? Sabi diyan, He is the God of all grace. Amen? Nasa Diyos lahat ng biyaya. Bibiyayaan tayo ng Diyos at tutulungan tayo ng Diyos na maging perfect. Pag sinabing perfect, dalawang ibig sabihin ng perfect ha. Perfect means complete. Ibig sabihin, magiging kumpleto yung ating buhay. Paano ba maging kumpleto ang ating buhay, Pastor? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay? Kumbaga sa pagkain, masarap ang pagkain kapag kumpleto ang recados. Tama? Masarap. Ganun din yan sa ating buhay. Pag kulang ang buhay natin, ay may kulang tayo sa buhay, ang bala. No? Yung iba sa sanlibutan, nagsasabi sa kanila, yung iba sa sanlibutan, sinasabi nila na, lalo na yung mga sikat, mga artista, sinasabi nila na, wow, I'm so blessed. Wala na akong ibang hihilingin pa. Di ba? Yung sinasabi ng ibang artista. Bakit sinasabi na they are so blessed? Kasi nakita nila yung kasikatan nila. Nakita nila na marami silang pera. Iba yung batayan ng kanilang blessing. Tama? Kung ano gusto nila, nakukuha nila. Kaya nasabi nila na they are so blessed, mga kapatid. Pero sa atin, iba yung panuntunan para masabi natin na blessed tayo. Amen? Hindi yan sa material nakikita. Ha? Mga kabataan, hindi sa material nakikita ang blessing. Ha? Kahit sabihin mo na, hindi yata ako pinagpala. Bakit? Wala man akong iPhone 14. Di ba? Bakit yung ibang estudyante? No? Diyan ba sa balayang, may mga estudyante pa rin na mga iPhone. Di ba? Huwag kayo maingit doon. Amen? Amen. Material na bagay lang yun. Huwag kayo maingit, bakit sila? May mga ganyan silang gamit, may mga ganyan silang bagay. No? Pagdating ba sa ganun, pinagpala na pa sila. Bakit sila? Nabibili nila yung gusto nila. Sa akin, kung ano lang, kung magkano lang yung sa akin. Di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo lagi huwag niyong ikukumpara yung sarili niyo sa iba. Kasi sabi ng Bible, comparing is not wise. Ang pagkukumpara, hindi magandang bagay yan. Okay? Pag ikinumpara mo yung sarili mo sa iba, di ba dalawa lang yan? Ano mangyari nga? Una, magsi-self-pity ka. Maawa ka sa sarili mo. Pangalawa, magkakaroon ka ng pride. Depende yan sa kung kanino ka nakikipagkumpara. Amen? Amen. At kung self-pity at pride, parehas kasalanan yan. Kaya never compare yourself to others. Amen? Amen. Sa mga estudyante, huwag nyo ikumpara yung sarili nyo. Bakit sila ganito? Bakit sila ganito? Di ba? Amen. Kasi sila, sa material kasi sila. Okay? Pero tandaan nyo, yung meron na, yung sa atin, na wala sa kanila.
ito yung the best. Amen? Amen. Yung salita ng Diyos na meron kayo, mga estudyante, the best yan. Di ba? Nakikita nyo yung material na bagay nila. Pero isipin mo, mas the best ka pa rin. Kasi, meron, material na bagay lang meron sila. Di ba sabi ng Bible, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Kaya huwag kayong mainggit, huwag niyong kainggit. Ang totoo nga niyan, sila dapat yung mainggit sa atin. Amen? Amen. Sila dapat yung mainggit kasi tayo yung naglilingkod sa Panginoon. Di ba? Kaya, huwag mainggit. Amen? Amen. Tapos, halimbawa, pagkainan na sa school, makita niyo yung baon nila. Mga masasarap, mga preservatives, di ba? Huwag kayong mainggit sa kanila. Amen? Amen. Kasi ang Diyos natin ay concern lagi sa atin. Amen? Amen. Basta tayo tuloy lang sa paglilingkod. No? Tuloy lang sa paglilingkod. Kaya sabi dyan, perfect, ano pa, verse 10, perfect, establish, strengthen, settle you. Sabi no, puro S pala to no? Ay, perfect lang yung naligaw. Perfect, establish, strengthen, settle you. Package na yun, 4 na yan. Kapag yung ating mga alalahanin, ipasa Diyos natin. Amen? Amen. Pag pinasa Diyos mo, ano gagawin ng Diyos? Gagawin kang perfect, establish ka niya, strengthen ka niya, at isesettle ka niya. Isesettle niya yung ating mga problema. Amen? Ating mga alalahanin. Kaya sa gabing ito, yan ang tanong. Saan ka nag-aalala ngayon? Si Rose Ann, saan ka nag-aalala ngayon? Pag-aaral? Ako naranasan ko rin yan nung ako ay nag-kolehiyo. Nag-aalala, maraming alalahanin ha, sa kolehiyo. Mag-aalala ka sa baon. Kasi sa pagbaon, bumabiyahe ka. Pagkain, ganyan. Kasi talagang effort talaga sa college. Kaya hindi pwedeng walang pagkain. Kailangan talaga meron kasi pagod yan. Mga grades. Lalo na pag nagpatong-patong na yung mga gawain. Amen? Amen. Pero yung alalahanin na yan, ipasa Diyos natin. Amen? Bibigyan tayo ng lakas ng Diyos. Okay? Sa ating mga tahanan, may mga alalahanin tayo. Ipasa Diyos natin yan. Bahala ang Panginoon. Amen? Tayong lahat tumayo, tayong manalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa paalala na lahat kami nakakaranas ng pag-aalala sa tahanan, sa pamilya, sa relasyon, sa school. Pero lahat ng ito ay kaya nyo pong tugunan. Hindi ko man po alam yung pag-aalala ng mga kapatiran. Ang alam ko lang ay lahat kami ay may pag-aalala. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, sa gabing ito, amin po itong ilagak sa inyo. At inyo po nawa kaming tulungan, Panginoon. At salamat sa assurance na kami ay magiging perfect, strengthen, establish, settle, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pangalan. At Lord, i-bless niyo po, Panginoon, ang aming paglapit sa inyo. Dalangin po namin ang Diyos na Espiritu po magkait sa amin. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, sige. Patay.